how to efficiently burn fat kahit kumakain ka ng taba. Parang it's very counterintuitive po. Parang ang hirap paniwalaan na posible kang mag-burn ng fat kahit ikaw ay kumakain ng taba. Bakit ganun? May fatty liver tapos biglang nag-heal. Nawala yung fatty liver, kumakain naman ng taba. Yung mga dati nating high blood, iniwasan yung taba for the longest time. Kumain ngayon ng taba, gumagamit ng mga cooking oil na matataba, coconut oil, avocado oil, olive oil, kumakain ng mga fatty things. Bakit ngayon wala ng blood pressure problems? Mga tao with diabetes, bakit nare-reverse? So, how are they burning fat in spite of eating fat? Paano nangyayari yun? Ang taba pa naman, ang hirap niyang i-access, lalo na yung mga taba that can be found sa mga bilbil, yung taba na nakapaligid sa mga organ systems natin, lalo na yung sa may tiyan, ang hirap i-burn niyan. And many people have tried many things, diet, exercise, minsan pa talaga nagiging suki na ng gym, pero bakit ganun? Bakit in spite of lagi ka nasa gym, tapos wala ka namang tabang kinakain, bakit ganon? Hirap na hirap ka pa rin i-burn yung belly fat mo, hirap na hirap ka pa rin i-reverse at i-heal ang mga medical conditions mo. The simple answer is, it is to recognize na hindi fat ang problema. So yun po yung sagot doon, it's not the fat. We cannot blame the fat for what the sugar did. So yun po yung simpleng kasagutan. Kahit kumain po kayo ng taba, kung hindi naman yan ang problema at hindi yan ang dahilan para kayo ay mag-deposit ng fat, then you need to address kung alin nga ba talaga yung sanhi. And the sanhi is yung high-carb inflammatory processed food. High-carb, unang-una, mataas yung kanyang insulin stimulation, inflammatory siya kasi many of the times these are processed, mga dumaan sa napakaraming mga proseso, mga hindi na natural na pagkain, produced in the factories, produced with so many chemical additives, ang dami ng pinagdaanan, hindi na siya talaga natural na pagkain. It's not the fat, and you cannot blame the fat for what the highly processed inflammatory sugar food did. Okay, so this is the reason why, in spite of yung mga community members natin who are eating whole foods, galing talaga sa totoong pagkain, for example, animal fat, animal meat, fat from the sea, or fat from nature, yung mga plant-based nating fat, kahit kumakain sila niyan, sila ay nangangayayat, sila ay nagbe-burn ng fat, kasi hindi po ang taba ang magdidikta sa katawan na mag-impok ng taba. It is the highly insulin stimulating na uri ng pagkain that will dictate yung fat deposition. So more insulin, more fat production, more fat storage.